Mga ate at mga kuya, welcome back to Kuya Puto's channel. Meron po tayong special guest ngayon dito sa channel natin, dito sa episode na to. Because lately, I've been noticing there's been a lot of dami negative feedback dito sa mga videos na ina-upload natin. A lot of people, nagdi-disagree po sila sa mga views ko when it comes to Buhay Canada, which is what we talk about dito sa channel na to, di ba? So, naisip ko po, let's bring in a new perspective. Let's bring in a new point of view. Question po, kung mayaman na kayo sa Pilipinas, kung meron na kayong kaya sa Pilipinas, pero iniisip nyo pa rin mag-Canada, ano po mai-advise na itong special guest natin? Yung po pag-uusapan natin, yung po ang basically interview natin dito sa episode na to. So guys, ChatGPT, okay? Meron po kami subscription ni Mrs. dito. And thank God, it allows me to use text-to-speech dahil ayoko yung nagtatype, right? So, eto na. I'm gonna press text-to-speech. ChatGPT, what would you advise if you were God to somebody who is currently living in the Philippines, who is rich or considered rich, considered wealthy, established, maybe a business owner, and they still have plans to migrate to Canada? Can you please do it in a female voice? 100% in Tagalog, long version. Click. So let's give it a minute or so. Mabilis naman si ChatGPT eh. So whatever the answer is, co-convert niya into like an MP3 and then, we just play it, right? Yan, tapos na siya. So guys, just as a disclaimer, huwag kayong magagalit kay Kuya Puto. Kaya hindi ko to opinion. This is AI opinion. So, information na nakukuha ng AI is whatever is available online. Researches, papers, articles, what have you. So, eto na. Ano ba answer ni ChatGPT? Ready na ba kayo dito? Okay. I'm gonna press play now, okay? Anak, kung ako si God, ito ang sasabihin ko bago ka lumipad papuntang Canada. Anak, nakita ko ang buhay mo dyan sa Pilipinas. May sariling bahay. May sasakyan. May sariling kwarto. Okay. May pamilya. Yeah. May mga katulong sa bahay. Libre ang ulam. Libre ang childcare. That's right. Libre ang chismis. May konting negosyo o sweldo na hindi naman kalakihan, pero sapat para mabuhay ng komportable. Nakakapag-milk tea, nakakapanood ng Netflix, may time pa para magpahilot. Tapos ngayon, gusto mong iwan yan lahat para mag-Canada? I just had to go pause it. Totoo yan! Okay? Yung mga mayayaman po sa Pilipinas, you know who you are. All of the conveniences na minention ni ChatGPT, meron kayo. Dito wala po yan. Let's continue. Sige, upuan muna natin yan. Huwag kang padalos-dalos, anak. Ang gusto mo bang iwan ay ang buhay mo o ang sarili mong discontent? Oh. Hindi ka ba talaga masaya sa Pilipinas o hindi ka lang masaya na hindi ka umaalis habang ang iba ay nagpo-post ng key first snow experience? Inggit ba yan? Yun ang sinasabi niya. AI yan, guys, ha? Inggit ka ba? Tanungin mo sarili mo, gusto ko ba talagang mag-abroad o gusto ko lang makipagsabayan? Marami sa inyo, nadadala ng inggit sa success ng pinsan sa Alberta pressure ng pamilya para may duvi, hero sa angkan mentalidad ng wala kang future sa Pinas, kahit meron ka naman pero ito ang totoo, hindi porket nasa Canada ka. Mas successful ka na. At hindi porket nasa Pilipinas ka, palpak ka na. So, sinasabi po nila, porke nasa Canada ka, ibig bang sabihin successful ka na? Porke nasa Pilipinas ka, ibig bang sabihin hindi ka successful? Marami pong successful people na tao sa Pilipinas. Okay? But some of them, still decide to come here. Pero ano nga ba yung rason? Is it because of inggit? Is it because gusto niyo makipagsabayan? Ano nga ba yun? Let's continue with ChatGPT, okay? Canada is not the promised land. It's just another cold battlefield. Ooh.
Sa Canada, wala kang kasambahay. Ikaw ang tagalaba, tagaluto, tagasalok ng snow sa driveway. Ikaw lahat gagawa niya. Mayaman ang gobyerno, pero hindi ibig sabihin yayaman ka rin. May dolyar pero $3,000 ang renta ng apartment. That's true. Minsan, kahit manager ka sa Pinas, pagdating mo rito, magdi-dishwasher ka muna. Yeah, that's true. Handa ka bang tawagin ang sarili mong entry level ulit? Kayong mga Pinoy, may pride pero ayaw ng hirap. Gusto niyo ng ginhawa agad, pero ayaw niyo ng adjustment, ayaw niyo ng humility. Ang gusto mong iwan, toxic ba talaga, o bahagi ka ng toxicity? You say, toxic sa Pinas trap sa sistema walang growth. Pero anak, huwag kang magmalinis. Sino ba yung nagre-resign pag hindi na masaya kahit di pa tapos ang kontrata? Nagpapalaki ng anak sa yaya tapos reklamo ng reklamo sa parenting. Umiiyak sa corrupt system pero tumatanggap ng under the table. Nagrereklamo sa bansa pero never nagbayad ng buwis ng tama. Toxic ang Pinas. Pero minsan, ikaw rin ang toxin. So bago mo iwan ang Pilipinas, ayusin mo muna sarili mo. Kung di mo kaya tumino sa sarili mong bayan, mas lalo kang maliligaw sa ibang bansa. Okay. I just have to say something about that. Totoo yun, guys. A lot of people, iisipin nila, pag pumunta sila dito, lahat maaayos. Pero kailangan talaga, kahit saan lupalop ka ng mundo nakatira, ayusin mo muna sarili mo. Bago ka pupunta sa gusto mong puntahan, hoping na maaayos yung sarili mo noong lugar na yon. Pero hindi. Lahat yon mag-uumpisa sa iyo. Are you ready to be invisible? Sa Pilipinas, kilala ka. May title ka. May pangalan ka. Sa Canada, isa ka lang sa milyong immigrant na anonymous. Tama. Walang pake kung may diploma ka. Tama. Walang pake kung galing ka sa Lasal. Lasal. Walang pake kung anak ka ni barangay captain. Hindi ka espesyal dito. That's true. At kung di mo kaya yung ideya na hindi ka importante, huwag ka muna sumakay ng eroplano. Freedom in Canada comes with loneliness. It's very lonely Ang dami here. sa inyo naghahanap ng freedom. Ayaw ng pakialam ng pamilya. Ayaw ng ingay. Gusto ng peace. Pero ito ang truth. Yung peace sa Canada katumbas equals silence, katumbas equals isolation. Peace katumbas is silence. Peace katumbas is isolation. Napakatotoo niyan, guys. This place can be one of the loneliest places in the world, lalo na kung nag-iisa ka, if you're fresh off the boat coming from the Philippines, right? Let's continue. No kapitbahay nakakatok pag may problema. No random tita to rescue you when you're sick. Wala. No bigla ang handaan. No Sunday family lunch. No. Just work. Trabaho. Just snow. Maraming snow. Just you. Ikaw lang talaga. Anak, handa ka bang maging malaya, pero mag-isa? Kung maayos ang buhay mo, wag mo lang basta i-trade dahil sa hype. Tama. Kung may bahay ka, pamilya ka, kita ka, peace of mind ka sa Pilipinas, bakit mo iwa-waiver lahat yan for a gamble? Why gamble? Para saan? Para lang masabi mong ginasa Canada ako. Para lang may ma-post na fall season sa Hey, Para may maiuwi Instagram. kang pasalubong sa December. Yeah. Kung wala kang dahilan na kasing bigat ng sakripisyo mo, wag mo nang ituloy. Baka sa kagustuhan mong umasenso, mawalan ka ng sarili mong kaligayahan. Pwede. Go if it's your calling. If it is. Not your ego. Never your ego. Not your guilt. Not your boredom. It's Kung true. tinatawag ka talaga ng buhay abroad, dahil gusto mong mag-grow, magsimula, magsakripisyo, edi. Tama. Pero kung aalis ka lang dahil nako-convince ka ng Canadian dream, nahihiya kang hindi umalis, napipilitang mag-abroad kasi lahat ng pinsan mo andun, anak, yan ang maling dahilan. Peer pressure is a mofo. Huwag kayong mapilitan dahil, marami kayong nakikita mga kaibigan, kamag-anak. That's gonna be, it could be one of your biggest downfalls kung yun ang rason na pupunta kayo dito. Lalo na kung established na kayo sa Pilipinas, di ba? Let's continue. Hindi mo kailangang iwan ang masarap mong buhay para patunayan na may worth ka. Tama. Ako si God. Wala akong problema kung gusto mong lumipad. Pero sana, lumipad ka dahil may layunin, hindi dahil may lungkot. Tama. Lumipad ka dahil may panawagan, hindi dahil may pressure. Tama. At kung mananatili ka sa Pilipinas, huwag kang mahiya. Hindi lahat ng hindi umaalis ay talunan. Minsan, sila yung mas matatag, mas masaya, at mas tunay ang buhay. Narinig niyo yun, guys? That's from
artificial intelligence, AI, ChatGPT. So, marami pong mga vloggers, ganito rin ang sinasabi nila based on their experience. And karamihan po, tama. Even though each individual situation is unique. And para nakakagulat na nga talaga. Dahil, this is a computer. This is AI compiling information na nakukuha sa online and the internet, di ba? So, take it for what it is. Okay? Don't bash Kuya Puto. But, this is the reality talaga. And something that somebody should really consider kung established na sila doon, kung may kaya na sila doon. Dahil napakadami po talaga na isa-sacrifice ninyo for a gamble. So, before you make that decision, guys, hopefully listen to ChatGPT. Do not bash Kuya Puto anymore because this basically confirms everything that a lot of the vloggers dito sa Canada are telling people out there para to give them information to raise awareness, diba? Because Canada is not the land of milk and honey. But it can be.